Salamat sa Panginoon at oras na naman para sa ating Morning Revival Preview. Mga kapatid, ang ating schedule ngayon ay Week 29, Day 5. Yan, magbabasa na uli ako ng mga Bible verses natin. Romans 12:2. Be transformed by the renewing of the mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and well-pleasing and perfect. Philippians 2:13. For it is God who operates in you, both the willing and the working for His good pleasure. Mark 12:30. And you shall love the Lord your God from your whole heart, and from your whole soul, and from your whole mind, and from your whole strength. So ito yung mga Bible verses natin ngayon. So yung unang verse, ang highlights dito, be transformed by the renewing of the mind. So ang ating kaisipan ay dapat mag-transforma sa pamamagitan ng pagbabago. Yung pagbabago rito, hindi ibig sabihin baguhin mo yung kaisipan mo. Ang ibig sabihin ng pagbabago dito ay ang kabaguhan ng Diyos dapat maidaloy sa kaisipan natin para maging bago yung kaisipan natin. Sapagkat kung wala ang Diyos, ang buhay ng Diyos na dumadaloy sa kaisipan natin, ang kaisipan natin hindi mababago. Mananatili yan na luma at natural. Kaya nawa mapabago ang kaisipan natin sa pamamagitan ng transformation. Transformation ang makakapagbago sa ating kaisipan. At ang transformation ay metabolikong pagbabago na hatid ng Espiritu sa ating kaisipan. Philippians 2:13, ang highlights naman dito, for it is God who operates in you. God operates in you. Sa isang banda, ang meron tayo ay coordination lang. Nakikipag-coordinate tayo sa Diyos na gumagawa, operates, gumagawa sa loob natin. Ang Diyos, gagawa siya sa loob natin. At ito ay nangangailangan ng ating coordination. Bigay mo yung sarili mo, huwag tayong magmatigas, buksan natin yung sarili natin sa kanyang paggawa, manalangin tayo, lahat ng ito ay nasa bahagi natin. At yung Diyos naman, siya naman ang responsableng gumawa. Ang paggawa niya sa loob natin, isipin mo. Hindi ito yung paggawa niya sa labas, kundi paggawa niya sa loob natin. Mark 12:30. O ito. Sabi niya, you shall love the Lord your God. You shall love the Lord your God. Ito yung pinaka-foremost at first commandment ng Diyos na binanggit ng Panginoon sa bagong tipan. Siyempre sa lumang tipan, merong 10 utos. At yung 10 utos, ganyan din. Ang unang utos ay ang mahalin mo ang Diyos mo na siyang Panginoon mo. At ito ay kinote ng Panginoong Jesus nung nandito siya. Na sinasabi niya, ang unang utos ay ang mahalin mo ang Diyos mo na Panginoon. Anong klaseng pagmamahal? So sinabi niya rito, buong puso mo. Buong puso. Ang buong puso natin, buong kaisipan, damdamin at pagpapasya. So yan ang bahagi ng ating puso. At dapat mahalin mo siya ng buong puso mo. Walang ititira sa iba. Sa kanya lang to. Amen. Ano pa? From your whole soul, mula sa iyong buong kaluluwa. Kanina ang binanggit yung puso. At yung bahagi ng puso, yun din ang bahagi ng kaluluwa. Pero puso siya. Ibig sabihin, organ siya para magmahal. Yun naman pangalawang soul na binanggit dito, ito rin yung kaisipan, damdamin at pagpapasya na sumasagisag kung ano naman tayo at kung sino tayo. Kasi pag binanggit ang soul, tayo yun. Ang ating kaisipan, damdamin at pagpapasya. Buong kung ano tayo, mahalin natin ang Panginoon. At sinabi naman dito, whole mind. Bakit mind? Binanggit ng bukod. Kasi ang mind, ang leading part ng tao.
ang kanyang kaisipan ang nagdadala sa kanya. Di ba? Sino ba nagdadala sa iyo? Di yung isip mo. Kung ano inisip mo, yun ang ginagawa mo. Kaya dapat yung buong kaisipan natin ay gamitin natin para mahalin ang Panginoon. From your whole strength. Ito, totality ng strength natin. Ang kalakasan ng ating katawan, kalakasan ng ating kaluluwa, kalakasan ng ating espiritu, lahat gamitin natin para mahalin ang Panginoon. Naku, anong klaseng pag-ibig ito? Walang natira para sa sarili mo. Lahat ito ay para sa Diyos natin. Amen. Magbasa na tayo. Our psychological heart has three main arteries. These arteries, which are also the three parts of the soul, are the mind, the will, and the emotion. The way to unclog the three main arteries of our psychological heart is to make a thorough confession to the Lord. From experience, I have learned that we need to stay with the Lord for a period of time to confess our defects, failures, defeats, mistakes, wrongdoings, and sins. Amen. So, maganda itong topic na to. At kailangan ito ay thorough na naiintindihan natin. Ang pinag-uusapan natin dito na puso ay hindi yung physical na puso natin. Meron tayong physical na puso. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay ang psychological heart. So, hindi siya physical. At itong psychological heart natin, may tatlong bahagi. Yan ay ang tatlong bahagi ng kaluluwa natin. Parang pwede mong sabihin, parang interchangeably used din siya. Kaya lang, meron din distinction. Kasi pag puso, ang sinabi mo, ito ay tumutukoy siya sa ating mga aksyon, mga ginagawa. Lahat ng mga ginagawa natin, involve yung puso natin. Yun namang soul, mind, emotion, and will, ay tumutukoy sa ating persona, kung ano tayo. Ano tayo? Kaisipan, damdamin, at espiritu. So, pero ang parts niya, pareho lang. Ngayon, sinasabi rito, okay, itong psychological heart natin, okay, dapat linisin mo yung tatlong arteries niya. Ano ba yung mga arteries? Ano yung tatlong ugat niya? Kaisipan, damdamin, at pagpapasya. Dapat unclog. Ang ibig sabihin ng unclog, alisin mo yung mga bara para magkaroon siya ng daloy. Alisin mo yung mga bara ng puso mo. Na tatlong bahagi ng puso mo na sinasabi rin, tatlong main arteries, mga ugat ito, na kung barado ito, yung puso mo, hindi makaka-function na mainam. Kaya nangangailangan ng unclogging, pag-aalis ng mga bara. Paano ba ginagawa yan? So malinaw dito, sinabi niya, ayon sa karanasan na tutuhan ko na kailangan nating mamalagi sa Panginoon. Stay with the Lord. So ang pag-aalis ng bara, kailangan meron kang oras na manatili ka sa Panginoon. Okay. For a period of time. Hindi ito nagmamadali. Nagtatalaga ka ng oras na nananatili ka sa Panginoon. Kailangan ito ng oras. Kaya wag mo siyang pagkaitan ng oras at panahon. Kailangan bigyan mo ito ng sapat na oras para mag-unclog tayo ng ating mga arteries. At paano naman ginagawa? So binanggit niya rito, ginagawa ito sa pamamagitan ng confession. Confession. Anong kino-confess? Yung mga defects, failures, defeats, mistakes, wrongdoings, and sins. Yan yung pag-unclog. Hindi siya ma-unclog pag hindi mo siya hinayag, inamin, binanggit. Kailangan i-confess mo siya. Ibig sabihin, item by item. Thorough.
at hindi nagmamadali. Confess mo itong mga barang ito. Ano yung mga bara dito na sinasabi? Defect. Ang mga depekto natin, kailangan i-confess natin sa Panginoon. Marami tayong mga depekto. Mga depekto, yung mga abnormalities natin, yung hindi mga normal na gawi-gawi natin. Na kuminsan, dahil sa ating mga depekto, yung mga tao, hindi natutuwa sa atin. Nayayamot sila. Kasi yung depekto nakakayamot sa kapwa eh. Naaapektuhan tuloy natin ang ating mga kapatid dahil sa ating depekto. Kung minsan, tayo ay sobrang maramdamin. Depekto yan. Kung minsan, hindi tayo nang babati ng mga kapatid. Depekto ito. Hindi ka marunong makisama. Yan ay depekto. Marami tayong mga depekto sa ating buhay. Kailangan aminin mo siya, Panginoon. Aminin mo siya. Ano pa? Failures. Meron tayong mga failures. Kumisan mga bagay na dapat mong gawin sa mga paglilingkod mo sa Panginoon pero hindi mo nagagawa. At minsan ginagawa mo siya, hindi mainam ang paggawa mo. Nagiging failure siya. Pati ugali natin, character natin, maraming failure dyan na kailangan i-confess natin sa Panginoon. Diba? Hindi ka nakarating ng tama sa oras, failure yan. Failure, defect din yan. Diba? At ang mga bagay na kinumit mong gagawin mo, hindi mo nagagawa. May mga kapatid, nakikita ko. Mas maraming bagay yung sinasabi nilang gagawin nila, pero kesa sa kanilang mga nagagawa. At kuminsan, nababansagan na sila na, huwag kayong maniwala dyan. Sabi lang niya yan, pero hindi niya gagawin yan. Kasi kabisado na siya ng mga kapatid. Sinabi niya, dadating siya, hindi siya dadating. Sinabi niya, dadating siya sa ganyang oras, hindi siya dadating sa ganyang oras. Sinabi niya, gagawin niya yung bagay na yun, hindi niya gagawin yun. Ang daming defect at failures sa buhay natin. Lalo na sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, ano gagawin mo? I-confess mo siya sa Panginoon. Amen. Mistakes. Kala natin yung mistakes, nakalusot na siya. Mga pagkakamali. Bakit ba may mistake? Kasi hindi tayo maingat. Kaya nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Ginagawa mo siya ng hindi sa prinsipyo ng pag-iingat. Padalos-dalos tayo. Kumisa may mga nasabi tayo na hindi na muna natin pinag-isipan. Nasasabi ko, nagkamali ako sa sinabi ko. Mistake. Hindi mo muna kinonsider yung kaisipan mo. Yung kaisipan mo, damdamin mo. Bigla mo sinasabi ang mga salita na yan. At eventually, na-realize mo, nagkamali ako. Mga desisyon na mali. Diba? Ang dami. Kailangan i-confess natin sa Panginoon ang mga bagay. Wrongdoings. Mga bagay na ginagawa nating mali. So, ang ibig sabihin ng wrongdoing, ibig sabihin yan, ay isang bagay na mali, pero ginawa natin. Kaya wrong. Ibig sabihin, alam mong mali, ginawa mo pa rin. Kaya, wrongdoing siya. Alam mo, kinuha mo yung hindi sa'yo. Eh, alam mo nang mali yan. Bakit kinuha mo? Dahil kinuha mo, wrongdoing siya. Diba? So, may mga ganyang bagay na kailangan i-confess natin sa Panginoon. Walang excuse sa mga wrongdoing. Huwag kang mga tuwiran na kaya ko kinuha to kasi wala ako nito eh. Kailangan ko nito eh. So, mali yan. Kaya, i-confess natin ang mga bagay nito. Tapos yung huling binanggit niya rito ay sins, kasalanan. Ang sin ay mga bagay na unrighteous. Unrighteous, hindi makatwiran. Hindi siya makatwiran. At laban sa kautusan ng Diyos. At laban sa ating budhi. Mga bagay na ganyan ay mga bagay na kasalanan. Kaya ang dami. Meron nga nagsabi, nung umupo siya,
At nag-umpisa siya mag-confess. Ang dami pala niyang i-confess. At ito ay ginawa niya sa ilalim ng liwanag ng Panginoon. Kaya ito yung paraan ng unclogging. Sa today's reading na ako, we may begin by confessing all the sinfulness and uncleanness that is in our mind, in our thinking. Our mind is filled with dirt. In order to unclog the artery of our mind, we need to confess everything that is sinful in our thoughts and in our way of thinking. By confessing our thoughts one by one, we will remove the blockage from this artery. So, ang simula ng ating confessing ay yung ating kaisipan. Ito yung simula ng pag-unclog, pag-aalis ng bara. Alisin mo muna yung bara ng mga kaisipan mo. Yan. At alam natin, ang kaisipan natin ay marumi. At hindi lang yan, marami mga dumi na minsan naka-stuck sa ating mga kaisipan na kailangan i-unclog natin. Sabi niya rito, ihayag natin lahat ng mga kasalanan na nasa ating kaisipan. No, maging ang ating paraan ng pag-iisip. Ihayag din natin to sa Panginoon. No, sa pamamagitan ng paghahayag ng ating kaisipan, ng mga laman ng ating kaisipan at mga maling bagay sa ating kaisipan, isa-isa, maaalis ang mga bara ng ugat ng ating kaisipan. Na siyang ugat ng ating psycholohikang puso. Confess natin yan. Kumisan kasi may mga bagay na umiikot lagi sa kaisipan natin na hindi maganda, na hindi na nawawala kasi kinikater natin. Kailangan pagka-confess mo, iwaksin mo na yan. Yung mga bagay na yan. Marumi ang ating kaisipan. Marumi ang paraan natin ng pag-iisip. At dahil diyan, kailangan alisin natin yung bara ng ating kaisipan. So, yun yung una. Amen. Tapos sabi niya, as we are making confession in this way, we may confess to the Lord how natural our understanding is concerning many matters. Perhaps you do not feel that your understanding of so many things is natural. This is the reason you need to go to the Lord and say to Him, Lord, enlighten me and expose my mind. Expose all my thoughts. Lord, bring my mind fully into your light. Ang ating pag-confess kasi, mga kapatid, ang pinakamaganda ay sa ilalim ng liwanag ng Panginoon. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng Panginoon, kung ano yung kanya ihahantad, yan ang i-confess mo. Pero kung hindi naman niya na hinantad sa iyo, wala ka naman i-confess. Kaya depende yan kung ano ang pinakita sa iyo ng Diyos sa kanyang liwanag. Sapagat mula sa kanyang liwanag, makakakita tayo. Sigurado yan. Bago tayo pumunta sa Panginoon, wala tayong nararamdaman na mali. Pero nung nandun ka na sa Panginoon, bibigyan ka niya ng liwanag. Alam mo, yung understanding na binabanggit dito, pang-unawa. Kuminsan, ang akala natin, tama yung ating pagkaintindi sa mga bagay-bagay. Satisfied na tayo. Ganyan ang pagkaintindi ko eh. Kasi nga, may mga naririnig ako, maging yung pagkaintindi nila sa bagay ng pag-aalay, yung mga offering, kakaiba. Kakaiba ang kanilang pagkaintindi. Hindi siya tumutugma sa tamang paraan. At yung iba naman, ang kanilang pagkakaintindi ay tumutugma sa kanilang sariling pamamaraan. Merong mga tao, ang pangunawa nila, kung mag-offer ka, pwede namang iabot mo na lang, bakit mo dadaanin pa sa offering box? Ganun din yun eh. Pupunta rin yan dun eh. O, hindi ba? Maling pangunawa. Maling pamamaraan kasi ang pangunawa ay mali. Pero pag binigyan ka ng liwanag ng Panginoon, maaalala mo, ang Panginoon mismo ang nagsabi, lahat ng bagay dapat sikreto. Kaya tanggalin mo yung bara ng iyong ugat ng kaisipan mo. Yung iba naman, sinasabi, dapat hindi 10%.
Kasi New Testament na to eh. Wala namang sinabing 10% sa New Testament. Sa Old Testament lang yan. Sa New Testament, kung magkano yung gusto mo, yun ang ibigay mo. Kasi ayon niya sa tinalaga ng puso. Kaso may diferensya yung puso mo. Kaya kailangan natin ng liwanag. Di ba? May mga bagay na mali ang ating pagkaunawa. Ang pagkaunawa mo ay napaka-natural. Napaka-natural. Yung iba naman nagsasama, hindi nagpapakasal. Kasi sa kanila okay na yun. Yun ang pagkaintindi nila. Tama na to. Ang dami mga kaisipan na napaka-natural na kailangang alisin ang bara para tumama siya. Ang daming ganyan. Hindi na-adjust. Minsan sa loob ng church life. Oo. So noon, meron sinabi si Brother Yusue, alala ko. Sabi niya, kung tayo ay nag-share, dapat sa espiritu tayo. Diba? Kaya yung mga kapatid, nasa espiritu sila. Okay. Pero hindi lang nasa espiritu, dapat ayon sa espiritu. Iba ang sa espiritu, iba ang ayon sa espiritu. Ang ayon sa espiritu, sumusunod ka sa leading ng espiritu, hindi ka lang nasa espiritu. Nag-share ka nga dahil nasa espiritu ka. Kaya lang, sobrang haba. Ibig sabihin, hindi ayon sa espiritu. Sasabihin mo, ano naman yan eh, nasa espiritu naman yan eh. So, minsan, dumadaplis yung ating kaisipan sa mga tamang bagay. Prophesying nga eh. Ang ibig sabihin ng prophesying, para lahat maka-speak, may time. At alam mo dapat gawin yung allocated time para sa'yo. Huwag mong kainin yung oras ng iba. So may mga ganyan. Maski yung mga buffet. Nakita ko. Minsan konti lang yung pagkain, pero binigyan ng kalayaan bawat isa na kumuha. Dapat ang kaisipan mo malinaw na merong certain portion ka lang dyan. Huwag mo kainin yung para sa iba, yung portion ng iba. Kaya ang mangyayari niyan, ang dami nakuha ng mga nauna. Pagdating sa huli, wala nang makuha. Kasi yung mga nauna, walang malinaw na kaisipan. Hindi nakakaintindi. No? At kamakailan, narinig ko, nangyari yan sa isang lugar na malaking pagsasagawa ng Panginoon. Kami nahuli. Nung pumunta kami, wala na kami makuha. Yung mga nauna, sobra-sobra, dami nila kinuha. So, kailangan yung ating mga kaisipan ay maregulahan ng Panginoon. Kaya hindi siya tumatama, parado kasi. Okay, so, yan yung natural understanding. Then you should follow the enlightenment and exposure to confess the problems in your thinking one by one. For example, you may understand your spouse, your children, and your family affairs in a natural way, not at all in a spiritual way. If the Lord exposes this in you, you should immediately confess and say, Lord, forgive me. Although I love you, my understanding of married life is altogether natural. Lord, deliver me from this natural understanding and take it out of me. For this kind of exposure and confession, it may be necessary for us to stay with the Lord for a long time. Amen. Kaya yan yung sinasabi natin, ang exposure ay sa pamamagitan ng liwanag ng Panginoon. Kung meron tayong paghahantad ng Panginoon, yun ang ating i-confess. No? At yung mga bagay na hindi naman pinakita sa atin ng Panginoon, hindi mo na kailangan i-confess. So, ang nangyayari lang sa atin, pinakita ng Panginoon sa'yo, mali ka. Napaka-natural mo sa bagay na ito. So, kailangan i-confess mo siya. Kasi pag kinonfess mo yung bagay na mali, magkakaroon ka na ng feeling doon sa bagay na yun. Hindi mo na siya gagawin.
Kaya mo nga siya kinonfess kasi mali siya or natural siya. Kailangan ang mga bagay, maintindihan natin sa spiritual na pananaw, hindi sa natural na paningin natin. Ganun, pati relasyon natin sa pamilya natin, sa mga anak natin. Dapat ito ay sa isang spiritual na pangunawa. Naintindihan mo siya sa pamamagitan ng spiritual na pangunawa. Kasi ito malalalim ito Naniniwala ako, ang Panginoon ang magtuturo talaga sa atin ito. Ang kailangan lang, may oras ka pumunta sa Kanya at mapasailalim sa liwanag ng Panginoon. So, yun yung mahalaga. Amen. Amen. So, tuloy na natin, basa natin. If we go to the Lord concerning our will, He will expose it in a thorough and detailed way. Amen. It may seem as if we are being examined under a divine microscope. In particular, we will realize that we are very rebellious, that we do not know what it means to be submissive to the Lord. Amen. So ito naman ang tinutuos naman natin dito ay yung ating will. Ang problema sa will natin, dumadating yung panahon, hindi tayo nagpapasakop sa Panginoon at hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Ang feeling natin, tama pa rin tayo. At baka meron kang damdamin na ang Diyos ang mali, kaya hindi mo siya sinusunod. O pwede rin namang mangyari na talagang matigas ang ulo natin, stubborn tayo. At kapag ikaw ay hinantad ng Panginoon, hinantad niya yung mga ganitong bagay, ang gagawin mo, humingi ka ng patawad sa Panginoon. Aminin mo sa Kanya na mali ka, hindi mo siya sinusunod. Hindi ka nagpapasakop sa Panginoon. So yan yung will natin. At dapat sinasabi rito, okay, ito. The Lord may show you that a few years ago, naku, nagdaan na to, papakita pa rin sa'yo ng Panginoon. Sabi niya, you were wrong in a particular matter. Then He may go on to show you how you were wrong with a certain brother or a certain sister. Each time you will need to confess, you should thank the Lord that you are under His light, under His exposure, by confessing all that the Lord exposes in your will. We unclog the artery of our will. Pwedeng may mga bagay na nangyari na noong nakaraan. Pero ngayon, hinantad sa ng Panginoon na noong mga panahon na yon, nagkamali ka. Pero hindi mo tinuos. Hindi mo siya tinuos. Pero ngayon, pinapakita niya sa iyo. Na kung minsan, ito ay nangangailangan pa rin ng apology. O kapatid, nung panahon na yon, sinalungat kita. Ngayon, na-realize kong mali ako. Patawarin mo ako. Then, maaalis yung bara ng puso mo. Isang bagay na nakumit mo na may kinalaman sa iyong will. No? At mula diyan, matututo tayo. Bakit ba tayo nagko-confess? Hindi lang para maalis yung bara, kundi para matuto. Sapagkat kung wala kang confession, ibig sabihin, wala kang pag-amin sa mga bagay na isasagawa natin na hindi tama. Yung mga bagay na kinonfess natin, malinaw tayo na pinakita sa atin ng Panginoon na mali ito. Kaya, kinonfess mo, hiningi mo ng patawad sa Panginoon, hinugasan ka naman ng Panginoon, nilinisan ka niya, at mula dyan, natuto ka. Yun ang maganda. Amen. Okay. So, yung pangatlo na, the artery of the emotion also needs to be unclogged. When we realize how serious is the problem we have with our emotion, we may be deeply sorrowful. We will realize that in many cases, we hate what we should love and love what we should hate. When we come into the light of the sanctuary, we will see that the most ugly aspect of our being is our emotion. Yun pala. Amen. Where we do not use it properly,
Both our joyfulness and our sorrow may be altogether natural. As the Lord exposes us, we may feel ashamed of the way we have expressed joy and sorrow. For what expression often was natural, fleshly, even fleshy. Amen. So isa sa pinakamaruming bahagi ng ating buhay ay ang ating emosyon. Minsan may mga bagay na kinamumuhian mo, hindi mo naman dapat kamuhian, dapat mahalin mo. At may mga bagay naman na minamahal mo, na dapat hindi mo mahalin, dapat kamuhian mo yan. Kaya nga, pag ikaw ay binigyan ng liwanag ng Panginoon at nakita mo lahat ng mga bagay na ito, makakadama ka ng kalungkutan na nagkamali ka. At makakadama ka ng pagsisisi at mahihiya ka sa mga ginawa natin sa buhay natin. Sabagat ang ating emosyon ay napababa. Kaya ito ay hindi natin nagagamit sa tamang paraan, na kung saan ang emosyon natin ay nilikha para mahalin natin ang Panginoon. Pero may mga minamahal tayo na hindi mo naman dapat mahalin. Pero pag naiayos na ang ating emosyon, yung mga dating minamahal mo, kakamuhian mo. At yung mga kinamumuhian mo naman, na dapat hindi mo kamuhian, mamahalin mo na rin. Kasi naalis na yung para ng emosyon natin. So ganyan yung istorya ng kung sino tayo sa pagkatisod at sa natural na buhay. Kaya lahat ng ito ay matuto tayo sa liwanag ng Panginoon. Amen. If we take the time necessary to unclog the three main arteries of our psychological heart, we will have the sense that our entire being has become living. Our mind, will, and emotion will all be in a very healthy condition. All the dirt in these ditches will then be dug away. Amen. Ang sarap ng pakiramdam mo pag naalis na lahat ng bara. Lahat ng mga arteries sa ating psychological heart na unclogged, alis ang mga bara sa pamamagitan ng pagtutuos sa harapan ng Panginoon na sinagawa natin sa pamamagitan ng ating confession. At ito ay isagawa natin sa ilalim ng kanyang liwanag. Amen. Salamat, Panginoon. Tinuturuan mo kami na tuusin ang mga maling bagay sa aming mga puso. Tulungan mo rin kami. Liwanagin mo kami. Bigyan mo kami ng kaalaman at karunungan paano gawin ang mga bagay na ito. Salamat, Panginoon.